Magandang araw sa inyong lahat. Susuriin ko ngayon ang librong He's Dating the Transgender. So, ba't ko nga ba pinili ito? Well, kakaiba yung pamagat. Kasi, yun nga, ginaya to dun sa movie ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. So, kakaiba. At saka, kakaiba na transgender yung pinag-uusapan dito. Yung isang lalaking na in love dun sa isang transgender. So, sa pamagat pa lang, maiengganyo ka nang basahin to kaagad kasi nga kakaiba, diba? Unang libro ko to siguro na nabasa, unang librong binasa kung saan may pinag-uusapan tungkol sa LGBT community o kung anong nararanasan ng mga nasa isang kakaibang relasyon. So, kakaiba nga naman tong kwentong pag-ibig na to. Hindi siya yung typical o pangkaraniwang na story kung saan ganito, babae at lalaki, gano'n. Ito, transgender at saka isang lalaki. Pero yun nga, yung pangunahing paksang tinatalakay dito ay yung konsepto ng kasarian. Pero mamaya na natin pupuntahan yun. So, sa ngayon, pag-uusapan natin kung paano ito isinulat, kung ano yung opinion ko tungkol sa mga isinulat ni Art Santa Ana dito. So, si Art Santa Ana ay ang manunulat nitong libro na to. Bagaman may mga bahagi na sinulat rin ni Trixie, yung transgender, yung girlfriend niya. Pero yung pangunahing author o may akda nito ay si Art Santa Ana. So, nilikha ito nitong 2015 lang. So, nung October, alam ko October yata to eh. Basta nung October siya, inilikha, pinublish. Tapos, yun nga, nung una ay isinulat pala ito sa isang artikulo sa Philippine Star nga ba? Hindi, Manila Bulletin. Tama. So, oo, Manila Bulletin sa isang lifestyle section. So, basically doon nagsimula. Tapos, mula doon, inanyaya o inimbita si Art na magsulat ng libro tungkol dito. Kumbaga, dinagdagan nila ng mga detalye na hindi mo mailalagay sa isang segment o isang bahagi lang ng dyaryo. So, ang maganda rito ay nakasulat ito sa kasalukuyang wika o yung colloquial language. So, madali siyang intindihin, hindi nakakasawang basahin. Kasi merong mga libro na dahil nga isinulat sila sa mga dekada kung saan napaka-formal ng Ingles o nung Tagalog, hindi mo na siya napapahalagahan o na-appreciate. Dahil nga sobrang komplikado na nung teksto, at saka nakakasawa ng basahin. So, ito naman, nakasulat ito sa colloquial language. So, madali lang siyang basahin. Talagang kwento lang siya ni Art at saka ni Trixie. So, parang kinikwentuhan ka ni Art tungkol sa love story nila. So, yung napansin ko dito, na bawat tauhan ay ang kwento na ito ay inilikha gamit ang pananaw ng bawat tauhan. So, una munang magkikwento si Art saka si Trixie. So, yung kakaibang, yung natatanging o yung isang katangiang kakaiba katangi-tangi lang kay Art ay yun nga, kung paano siya gumalaw sa mga babae. So, parang maangas nga raw siya, na parang babaero pa nga. Hindi mo akalain kasi nga yung mga kalimitan,
yung pinoportray o inilalarawan ng mga gay-friendly sa media ay yung mga mahiyain, dorky. Hindi man dorky yung dating, pero yung tipong hindi parang yun nga, babaero na yung maangas, ay, ganun. Pero siguro, maganda na rin isipin na parang isa itong bagong pananaw ukol sa mga gay-friendly men o kaya yung mga LGBT-friendly people. So, magandang tingnan na isa itong bagong makabagong pananaw ukol sa mga bagay tulad ng kasarian. So, yun. Yung kakaiba rin dito ay yun nga, gaya nung sabi ko kanina, yun nga, magandang isipin na isa itong pagbabago ng pananaw ukol sa mga bagay tulad ng masculinity. Hindi porket masculine, ang dating ay homophobic na. Ngunit pero kung tutuusin nga, ano nga ba yung masculine? Nakukuha lang ba to sa galaw ng tao, ganun? Wala sa angking gawain ng bawat kasarian. So, yun yung mga isyung pwede nating talakayin sa librong ito. So, pero yung maganda nga dito ay kwento lang to. Talagang kinikwento lang ni Art yung love story nila ni Trixie. So, hindi siya isang seryosong piyesa na kung saan malakas ang ikinikwento niya o pinapahayag na mensahe. So, kaya kumbaga ikaw mismo ang magdidiscover o tutuklas ng mga isyong ganun na pwedeng talakayin dito. So, yun. So, yun nga yung kakaiba kay Art ay babaero siya. So, yung sinasabi nga niya, sinabi ng magulang niya, sabi ng tatay niya na mas mainam na raw na babaero kaysa bakla. Kaya nga parang nakakatuwa isipin na nagbago yung pananaw niya ukol sa mga bakla nung nakilala niya si Trixie. So pinakilala ni Trixie yung konsepto ng transgender, yung LGBT community, gano'n. Kasi nga nanggaling sa isang konserbatibong katolikong pamilya si Art. So syempre may mga bagay na pinaniniwalaan sila ukol sa kasarian. So, yun nga yung nakakatuwa dun dahil bagaman konserbatibo nga yung pamilya ni Art, hindi pa rin siya natakot siya na yun nga ipakilala si Trixie sa pamilya at saka yun nga na mismong ligawan si Trixie. Nahihirapan siya nung una kasi parang isipin niya, kaya lang lalaki yan. So parang ano yan, batin niya, ganyan. So parang nakakatuwang isipin na bagaman may takot, sinubukan pa rin niya na humigit dun sa comfort zone niya. So yun, yun nga, yung buhay ni Art, lumaki siya sa isang konserbatibong pamilyang katoliko. Tapos, yun nga, babaero siya. Kahit nung high school, marami siyang dinate na babae. Tapos, yun, as in, hinintunan niya yung pagiging babaero nang makilala niya si Trixie. So, punta naman tayo kay Trixie. Si Trixie naman, yun nga, nung bata pa lang siya, parang nalaman na niya na, ayun nga, parang hindi siya tulad ng ibang lalaki. So parang, nung una nga niyang sinabi sa kanyang nanay na, I'm a proud woman, I'm a trans woman. Nagalit nga nanay niya. Kaya nga nakakalungkot isipin na kinailangan pa niyang lumayas sa kanilang bahay. Buti na lang yung tita at saka lola niya, kumupkup sa kanya. Yung nakakatuwa nga dun ay, pati nga lola niya okay lang dun. Kasi nga,
kung isipin mo, kalimitan nga yung mga matatanda, yun yung mga talagang konserbatibo. Pero yung lola ni Trixie, nakakatuwang isipin, tinanggap pa rin siya. Yung kabalintunaan nga dun ay hindi siya tinanggap ng sariling ina at ama. So, yun nga, tumira siya sa kanyang tiya. Tapos, yun nga, pinalaki siya, pinaaral siya. Tapos, nakapag-aral pa nga siya sa UP, sa Diliman, ng, alam ko, French yata yung kinuha niya. Tapos, minor in Spanish yata. Or double major. Basta nakalagay dito na, yun nga, as in, nag-European Studies major siya. In Spanish pala, minor in French. So, yun nga, as in, pinalaki siya hanggang sa magkolehiyo siya. Yun nga lang, namatay pumanaw yung kanyang tiya bago pa man siya nag-graduate. Kaya talagang devastated si Trixie. Talagang naging isang ehemplo sa kanya ang tiya niya. Talagang kinupkup siya. Pag nagsha-shopping, yung nakakatuwa nga ay yung mga kwento niya tungkol sa tiya niya. Pag nagsha-shopping sila, yung tiya pa niya yung pumipili ng damit niya, gano'n. Basta binawalan siya na huwag magsuot ng malaswang kasuotan, gano'n. Yung parang kung gusto mong galangin ka ng ibang tao, manamit ka ng tama. So, yun nga. Pagkatapos nung college, nagkakilala sila ni Art. Pinakilala sila ng isa niyang kaibigan. So, bago pa man yun pala, yun nga, marami nang naging boyfriend ni Trixie. Hindi naman siya lalakero. Marami lang nagkagusto sa kanya kahit nung high school. Kasi nga, nagbabagong anyo na siya. At saka yung hindi naman sa nakakalungkot, pero yung hindi ko lang gusto ay nag-hormone pills siya. Kasi parang, ewan ko, hindi pa rin ako talagang sang-ayon sa paggamit ng hormone pills kasi nga, nimamanipulate mo o binabago mo ang chemical composition ng katawan mo. Minsan, hindi rin yun akma dun sa uri ng katawan mo. Kung lalaki ka talaga pinanganak, pag nag-estrogen, maaaring iba yung kalabasan. So yun nga, may mga nagkagusto kay Trixie. Tsaka yun nga, marami nga siyang, hindi actually marami, may iisa siyang boyfriend na kinikwento na nag-break sila nung pagka-graduate nila ng high school. So, yung maganda naman dito ay nung nagkakilala sila ni Art, talagang dun nagsimula ang love story. Ang tunay na love story ng buhay nila. Yung isa pa nga nakakatuwang detalye ay nung nag-art studies si Trixie sa UP, yung isang sinasabi niya ay, yung isang binanggit niya sa klase nila ay, art is love, ganun. Tapos, balik kay Art, yun nga, naging lover niya si Art. So, yun yung nakakatuwa dun. So yun, dun naman sa issue ng kasarian, yun nga, ilang beses na binanggit ni Art yung kanyang pagiging straight. Parang kahit anong sabihin ng ibang tao, straight pa rin ako dahil babae pa rin yung kasama ko. Dahil nga para kay Trixie, babae siya. Kailangan lang natin
ipaghiwalay yung konsepto ng kasarian at sexual orientation. Yung kasarian kasi nakabatay sa physical na anyo. Bagaman yun nga sinasabi ni Art na dapat hindi lang yung physical na anyo, dapat may in-between. Pero para sa akin, yung in-between na yun ay nasa sexual orientation. Kasi, okay lang naman na sa ating lipunan, ang kasarian ay nahahati sa dalawang konsepto. Ang lalaki at babae. Yung sexual orientation, yun yung malaking spectrum. So, spectrum. Yun yung malawak ang sakop ng sexual orientation. Bakit? Kasi nga, humihigit pa minsan sa physical na anyo yung sexual orientation. Kaya para sa akin, dun siguro saklaw ng sexual orientation yung sinasabi ni Art na in between dun sa dalawang konsepto ng kasarian, yung babae at lalaki. Mas madali kasing tukuyin ang uri ng tao kung babae at lalaki. Tapos, dun sa gitna yung sexual orientation. So, malaking debate ang kasarian at sexual orientation kasi syempre yung ibang uri ng sexual orientation hindi mo kakahon dun sa konsepto ng kasarian na babae at lalaki lang. Maraming konsepto sa ilalim ng sexual orientation ang sinasabi ng iba, hindi angkop dun sa konsepto ng kasarian. So, yun nga, as in, yung nakaka-intriga lang ay dalawang beses yata binanggit ni Art yung pagiging straight niya. Para sa akin, hindi naman masyadong mahalaga kung sino man ang yun nga, yung oo nga, okay lang na i-classify na straight, ganun, pero hindi naman siguro kailangan yung pagtanggol yun. Yun nga, pupunta na tayo dun sa konsepto nung yung walang kinalaman walang saysay na banggitin ang sexual orientation. Pupunta tayo dun sa paksang yun. Kasi nga, maraming nagsasabi na I don't believe in labels, hindi kailangan ng sexual orientation para malaman kung sino yung mamahalin mo, gano'n, o sino yung minamahal mo. At naniniwala naman ako dun na hindi mo kailangan. Well, may pagkakaiba talaga yung mga gusto ng mga tao. Pero hindi mahalaga na hindi siya mahalaga. Kumbaga, parang basta kung sino mahal mo, mahalin mo. Walang manghuhusga dapat sa'yo. Ganun yun eh. Parang, yun nga, kaya medyo na-intriga lang ako na ilang beses binanggit ni Art yun. Kasi nga, parang para sa akin, hindi naman siya talagang mahalaga. Kasi nga, yun nga, yung pagmamahalan naman nila ni Trixie, higit pa dun sa sexual orientation yun eh. So, pero yung nakakatuwa dun, bagaman yun nga, binabanggit niya na straight siya. Basta, sinasabi niya, wala siyang pakialam kung ano mang sabihin ng ibang tao. Basta, mahal niya si Trixie. At yung nakakatuwa dito ay gusto nilang baguhin yung mindset ng mga tao tungkol sa kasarian at sexual orientation. So yun nga, tatapusin ko tong book review na to sa gamit ang isang quote galing sa isang linya ni
Art at hindi, ilang linya ni Art at ni Trixie. So, isang bahagi siya ng kwento ng Art at Trixie. Nasa dulong bahagi siya. Bandang dulo. So, pareho naming ayaw ng umuwi. Namulat kami sa kung gaano ka-progresibo ang Estados Unidos, lalo na para sa mga transwoman na katulad ni Trixie. Nasa may check-in counter na kami sa Los Angeles International Airport, pero nagdadalawang isip pa rin kami. Uwi na ba talaga tayo? Siguro. Ewan ko rin eh. 6 months naman din ang ibinigay na visa. So paano yun? E di hanap ng work, tapos TNT kapag lumampas, para kasing mas mabubuhay tayo ng matiwasay dito. We'll be free to live the life that we want, with little judgment and prejudice. I know, katahimikan. Ilang minuto na lang, magsasara na ang counters. Pero, may laban tayo sa Pilipinas. I know, we can make a difference there. May pag-asa pa sa Pilipinas, babe. Kailangan lang nating lumaban. Huwag tayong susuko. Kailangan tumulong tayo sa laban. Hindi lamang para sa ating dalawa, pero para sa ibang trans women, ibang LGBT, para sa magiging anak natin. Definitely, and I believe in ourselves and our love. Let's go home, babe. I think we need to be there more than here. So, yun yung nakakatuwa kina Art at Trixie. Gusto nilang lumaban para sa kanila, sa kanilang pagmamahalan. Hindi lang basta umiwas dun sa mga kritiko nila. Gusto nilang harapin kung anumang batikos ang ibabato sa kanila. So, yun lang. Maraming salamat at magandang araw muli.